Namangha ang mundo sa makasaysayang selebrasyon ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napuno ang malansangan, parke, gymnasiums at iba't ibang lugar ng milyong-milyong Pilipino na nakiisa sa global birthday celebration ni Tatay Digong. Si Vice President Sara Duterte nga hindi makapaniwala sa nag-uumapaw na suporta at pagmamahal na tinatanggap ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Sabi niya, sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lang siya nakakakita ng ganitong klase ng birthday celebration. And it shows the goodness of his heart and the love for the people. Because otherwise, the people will not love you if they don't feel the love coming from you. Nakiisa si VP Sara sa birthday celebration ng mga Pinoy sa The Hague, Netherlands para sa kanyang ama kung saan nagkaroon ng salo-salo sa labas ng International Criminal Court o ICC Detention Center. Dito ay kanyang hinimok ang mga Pinoy na ipagdasal si dating Pangulong Duterte na makauwi na sa Pilipinas. Idasal natin ngayong araw na ito na sana ay ibalik na siya doon sa Davao City sa Pilipinas. Dahil inaantay na siya doon ng mga Davaoenyo dahil siya ay meron pang term o darating pa yung term niya na magiging mayor pa siya ng Davao City. May pakiusap naman ang dating Pangulo para sa mga taga-suporta at sa mga kaibigang abogado nito. Sinabi niya na huwag tayo makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Ayon kay dating Pangulong Duterte, kung gusto ng mga taga-suporta nito na ipahayag ang kanilang mga saloobin ay huwag nang isali ang paksa patungkol sa hinaharap niyang kaso sa ICC. Ipinaabot din ng dating Pangulo ang panawagan nito sa mga Pilipino na suportahan ang senatorial slate ng PDP laban. At sinabi niya, hindi na niya magawang mangampaan niya tumayo sa stage doon sa Pilipinas at sabihan ang mga supporters kung bakit kailangan natin iboto yung 10 diretsyo at wala ng ibang kandidato na iboto. Kaugnay niyan ay ipinaalala rin ng dating Pangulo na kailangang bantayan ang boto ng mga Pilipino ngayong eleksyon. Ang mga tao na desperado ay kung ano-anong pandaraya ang naiisip.